Kasama natin ngayon si Congressman Antonio Tino. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Ay, magandang tanghali, Cheryl. Kong, may mga nagsasabi po na expected na itong pagtataas para na rin sa improvement ng serbisyo naman sa NAIA. Ano ho ba ang reaksyon nyo dito? Immediately nang mabigay sa kanila yung concession, ay nagtaas kagad ng mga singilin. So wala pang ang improvement, wala pang nababago, nagtaas na ng singil. So, kaya hindi totoo yung sinasabing may mararamdamang improvement. So ang mga increase nung unang nagkabisa yung concession agreement ay hindi sa airline, sa mga airlines na charge, no? Yung mga landing and take-off charges, terminal rental, yung paggamit ng mga counters, binabayaran ng mga airline. Pero of course, in the end, ipapasa yan sa mga pasahero sa forma ng mas mataas na airfare. No? So unfortunately, yan ang padron ng mga privatization. Generally, tataas ang singil sa publiko, pero hindi naman mag-improve yung serbisyo. No? Yan ang karanasan natin generally sa privatization. This September, ay ayon sa concession agreement, from 550 magiging 950 ang terminal fee. Ito na yung diretsong babayaran ng mga pasahero. So tapos built-in sa kontrata yon na every few years ay may increase sa mga charges. Again, in the end, babalik natin manggagaling sa pulsa ng mga pasahero yan. So, at ito pong, yung sabi nyo nga, terminal fee from 550 up to 950 pesos, isang parte pa lang yan ng tumaas. Yun po ba ang nakikita nyo na singilin? Pending pa yan, sa September pa automatically tataas yan. Okay. No, pero yung mga tumaas na yung mga nabanggit natin, mainly yung mga sinisingil ng airport sa mga airlines, tapos yun ay pinapasa sa mga pasahero. Isang tumaas din yung rental per square meter para din sa mga concessionaires, yung mga food, yung mga restaurant, yung mga makakainan, gano'n. From 700 pesos per square meter, naging 3,200 yan. Tapos, yung isang naramdaman kagad yung pag-increase sa overnight parking, if you remember, no? From 300, naging 1,200 for 24 hours. So, yun yung mga very visible, kitang-kita, pero ang hindi nakikita pero pinapasa, yun ang mga sinisingil sa airline, tapos pinapasa sa passengers. Sabi nga po natin, wala namang problema kung medyo nagtaas pero kung talaga namang kita mo yung difference from the time na yung dati doon sa bagong pag-take over nga nito dahil mas magandang serbisyo. Pero sabi niyo tama ho ba na wala pang nangyayari, tumaas na kagad? Opo, so parang ang lumalabas yan, baka yung pang-improve nila ay sinisingil doon sa pasahero. Sa halip na may investment na manggagaling mismo sa San Miguel ay bakit sinisingil na kagad? Parang yun ba ang magpopondo sa improvement? Parang hindi ganun ang konsepto na dapat maipatupad, di ba? Bukod po sa taas singil, ano pa ang nakikita ninyong nakakabahalang epekto ng privatization ng NAIA sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na sa mga pasahero? Pangunahin yun, na malaki yung tataas yung cost ng travel. Alam naman natin na maraming mga kababayan lumalabas ng bansa. Over 4,000 daily ang mga OFWs na kailangang gumagamit ng airport. So, nagiging lalong pabigat para sa mga kababayan natin ito. No? So, tapos, pangunahing nakikinabang ay isang pribadong kumpanya. Samantalang, kaya naman ito gawin ng gobyerno
bilang public service or public utility na yun naman ang karanasan. Pagka gobyerno nagpapatakbo, mas mababa ang tingil sa publiko. At gusto nyo nga pong pa-imbestigahan or magsagawa ng investigasyon on this, but so far, doon po sa mga nakalap nyong detalye, or have you seen po yung detalye nung kontrata, ay meron bang red flags doon sa kontratang iyon? Immediately, actually, yun ang isa sa mga problema, no, ay hindi readily available sa public yung concession agreement. So, isa sa mga nais nating magawa ng hearing ng Kongreso ay, maging open and available for public scrutiny yung concession agreement. Okay. All right. Well, isingit ko na rin po, yung issue sa edukasyon. Kamakailan ay nakipagpulong po kayo kay DepEd Secretary Sonny Angara tungkol sa urgent concerns sa education sector, lalo na ng mga guro. Kumusta po ang inyong naging dialogo? Very positive naman. Natutuwa kami na bukas at nakikinig talaga sa mga concerns ng mga teachers in the field, sa mga classroom. So, ang positibo doon, una, inassure ni Sec Angara na patuloy pa rin yung commitment niya sa substantial salary increase para sa mga guro. Nung senator siya, may bill siya na final, no, na i-upgrade ang salaries ng teacher. So, suportado pa rin yan. Yung panawagan natin ngayon na gawing 50,000 ang entry-level salary ng mga teachers. So, that's one. Of course, sinasabi niya, hindi niya maipapangako na yan din ang magiging position ng Malacanang o ng buong cabinet. Pero as far as he's concerned, patuloy ang suporta niya rito. Pangalawa, yung sa usapin ng teaching load ng mga teachers, no? So, inaabot na concern ng mga teachers natin doon na ngayon ay umaabot na sa 7 hanggang 8 klase sa isang araw ang kailangang ituro ng mga guro. So, nagkasundo ron na maglalabas na kautusan para maging 5 to 6 lamang sa isang araw ang pagtuturo. Kasi sobrang daming, pag mas maraming klase, mas maraming ng estudyante tinuturuan, mas mabigat ng trabaho. No? So, ang isa pa, merong concern kaugnay dun sa 7,000 medical allowance o medical benefit na matatanggap ng lahat ng government employees, including public school teachers for this year. Meron ding understanding, no, na maaaring matanggap ito in cash. No? Meron lang mga requirements na kailangan ibigay. So, yun ang ilan sa mga positive na concerns na napag-usapan. Sinabi po ni DepEd Secretary Angara na hindi kailangan magdeklara ng krisis sa edukasyon sa kabila ng report ng United Nations Children's Fund, na may malawakang learning crisis sa Pilipinas, lalo na nga pagdating sa reading at mathematics. Ano ho ang opinion nyo dito, Kong? Well, magdeklara ng krisis o hindi nagdeklara ng krisis, the fact is, meron naman talagang krisis. Mas ang importante siguro ay dapat magkaroon talaga ng mga malinaw na patakaran para ma-address ito. So, unang-una na yung sa budget. No? Kailangan maging sapat yung nakalaan para sa edukasyon. In the current 2025 budget, naging issue nga na apparently the highest allocation ang napunta sa edukasyon. Kaya nga may Supreme Court case challenging this right now. No, parang mas infrastructure, DPWH ang number 1 priority sa actual. So yun, yung sa halip na mga declarations, kailangan may concrete step. One would be yung sapat na paglaan ng pondo para masimulan yung pagtackle sa kakulangan ng teacher, kakulangan ng classroom.
Sa pagpasok din po ng school year 2025-2026, tinanggal na yung mother tongue requirement para sa kindergarten po to grade 3. Nakikita niyo ho bang epektibong pamamaraan din ito? Actually, tingin natin na step backward yan, hakbang paurong. No, kasi ang mga, kung tatanungin mo ang mga education experts, sasabihin nilang lahat na ang pinaka-epektibo, lalo na sa mga mababang edad, murang edad, no, kinder, grade 1, grade 2, pinaka-epektibo kung ang pag-aaral ay sa unang wika ng learner. Basta ka mo tuturuan ng iba pang wika. No? So, di naman lahat ng, of course, tayo mga Pilipino, hindi naman unang wika ang English. Tapos, kahit yung Filipino, yung national language, para sa maraming mga Pilipino, hindi rin yun ang unang wika. No? So, kaya tingin natin, step backward yan at tinanggal yung mother tongue-based learning na tinatawag. Ang naging problema lang kasi doon, hindi sapat na pinagandaan. No? Pero tama yon in principle. Kaya, again, paatras yan na kinder, English and Filipino. Hindi positive. Sa pagbubukas po nitong bagong kongreso, ano pa ho ang tututukan ng ACT Teachers Party List? Well, yun sa mga priority bills natin, ang mga nakauna doon, yun yung living wage para sa lahat ng mga manggagawa. So 1,200 pesos bilang living wage nationwide. Pangalawa, yung pagbaba ng presyo ng mga basic na bilihin at goods and services. So kasama na ang kuryente, tubig, of course, yung mga certain canned goods, etc. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga excise and VAT, excise taxes and VAT. Tapos, yung para sa edukasyon, dapat maging priority sa budget, may bill tayo dyan. Tapos yung kalusugan, libreng serbisyong pangkalusugan na bill, in the same way na libre sa public school ang edukasyon, dapat sa mga public school, public hospital ay libre ang serbisyong pangkalusugan. So yan po ang ilan sa mga priority bills na final natin. At babantayan na lamang din po namin ang development ng mga ito. Marami pong salamat, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.